Kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong God. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Walter Mart, dito yan sa may ADSA Barangay Veterans Village, ito Project 7 Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Celebrity Sports Plaza, sa may Matandang Balara, Old Balara po yan, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Correct, no? Diyan tumutulong yung ating mga hospitals, no? At saka yung ating PMAT team. So meron tayong PMAT dito sa Eastern Visayas Medical Center ng Department of Health. Yung PMAT, yung Philippine Emergency Medical Assistance Team, pinahanda ko rin dyan kasi sabi ko baka kailangan namin kayo i-deploy sa Northern Luzon eventually. So naka-alert sila and ready naman sa sila. Okay. At siguro po yung ating mensahe na lang sa ating mga kababayan na ngayon medyo nangangamba sa pagpasok nitong bagyong Uwan, at saka po yung mga nag-aantay pa rin po ng tulong dyan sa area ng Visayas matapos po ang bagyong Tino. So sa ating mga naapektuhan ng bagyong Tino, nangako ang Presidente na tuloy-tuloy lang ang tulong at pupuntahan talaga namin. Kaming mga cabinet secretary ay na-assign ng iba't ibang mga naapektuhan ng Tino para bisitahin siya. Ngayon kahit weekend, nandito po tayo nagtatrabaho para sa ating national government. Para naman sa preparasyon ng nadating na Super Typhoon Uwan, very important makinig tayo sa mga advice ng ating Office of Civil Defense. Sinabi nilang magbibigas, magpabuti, bumigas muna kaysa matamaan na kagaya nangyari sa Tino. Yung Tino, di natin akalain, ulan pala yung talagang umuun. They had amount of rain that were equivalent to 1 month in several hours. Kaya umapaw ang mga dito. So, ganun din yung tingin ko doon sa weather report. Parang this super typhoon will be carrying lots of rain at napakalaking area na makukover. Almost from Batanes to southern Luzon. So yan, mag-ingat po tayo, makinig sa radyo, makinig sa informasyon, at maging alert. Maraming salamat po, DOH Secretary Ted Herbosa, live mula sa Eastern Visayas. Mag-ingat po kayo dyan, Sec. Maraming salamat, Tina. Yan po, live si DOH Secretary Ted Herbosa, at nasabi nga po niya na iba't ibang mga areas ng Eastern Visayas. Nag-land sila kanina dyan sa Tacloban ng madaling araw, mga alas 5 ng umaga, at bukas aabot po sila hanggang Iwan. At nakikita na nga din ang ating Cabinet Secretary na meron din pong mga ginagawang commemoration dahil na ngayong araw nga po ay ginugunita natin ang landfall din na we are remembering, no, yung live loss nung naglandfall ang bagyong Super Typhoon Yolanda noong 2013. Sa pagpapatuloy naman ng balitaang kalusugan, yung hospital sa Northern Luzon nakahanda na rin para sa bagyong Uwan. Nakahanda na po partikular ang DOH Hospital sa Northern Luzon para sa inaasahang epekto ng bagyong Uwan na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Kagabi, ang Apex Hospital na DOH Cagayan Valley Medical Center agad na itinatupad ang surgery facility conversion para mapalawak ang kapasidad ng ospital. Sa kabuuan ay aabot sa 750 hanggang 800 ang bed capacity ng DOH CVMC. Nagtagawa rin ang inspection sa mga medical supplies, emergency medicine sa lahat ng critical areas, kabilang na po ang ICU, delivery room at ward. Gayon din sa generator set, electrical panels, wirings at drainage systems para maiwasan ang short circuit sa gitna ng pagbaha.
Samantala, 6 na generators naman ang inihanda ng DOH Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Ilocos para matiyak na hindi maaantala ang operasyon ng ospital kahit mawalan ng kuryente. Naghanda na rin sila ng mga sandbag na magsisilbing harang para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa loob ng ospital at underwater pump para mapababa naman at makontrol ang level ng tubig sa paligid. Tiniyak din na may sapat na pagkain at inuming tubig sa mga ward na aabot hanggang 5 araw para sa mga pasyente at empleyado ng ospital. Dagdag naman na 103 oxygen tanks mula sa Maynila patungo sa DOH Batanes General Hospital ang inihanda dulot ng inaasahang pagdagsa ng pasyente. Handang tumanggap ang DOH Batanes General Hospital ng mga pasyente mula sa mga karating na isla nito tulad ng Sabtang at Itbayat. Kaya't ang outpatient department at hallway nito at 2 tent ang handang itayo kung kinakailangan para sa mga pasyente. Sinisiguro naman ng DOH na handang rumisponde ang lahat ng DOH hospital sa bansa, lalo na sa mga lugar na pinaka-maaapektuhan ng Bagyong Uwan ngayong linggo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaang kalusugan, halos 8 milyong pisong halaga naman ng health commodities ng DOH Bicol nakaposisyon na para sa Bagyong Uwan. Bukod sa pagtama ng Bagyong Uwan sa Northern at Central Luzon, inaasahan na magdadala rin ng mabigat na pagulan ng bagyo sa Bicol Region dahil sa lawak nito. Kaya nakahanda na ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa maaaring pagbaha at malakas na hangin. Nakaantabay ang health commodities na nagkakahalaga ng 7.9 million pesos, kabilang na ang mga gamot, medical equipment, surgical masks, family hygiene at dignity kits, slim water containers, breastfeeding kits, 4,000-liter water tanker para sa emergency response. Tinututukan din ng DOH Bicol sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, diarrhea at iba pang waterborne diseases na karaniwang lumalaganap kapag may baha dulot ng bagyo. Samantala, nakahanda rin ma-deploy ang Health Emergency Response Team ng regiyon para madagdagan ng augmentation ng lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang koordinasyon ng DOH Bicol sa local government units, provincial health offices at disaster risk reduction and management offices upang masiguro ang mabilis na distribusyon ng mga health commodities at agarang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Samantala, makakausap po natin live ang OIC Regional Director ng DOH Bicol, Dr. Rosa Maria Remilio. Doc Remilio, magandang umaga po. Good morning, Doc. Magandang umaga po, Director Tina, at sa mga nakikinig sa Pinasigla. Doc, una lamang po, no, dahil because I know that you are very busy preparing for the incoming effects of this typhoon. Pero kamusta po ang panahon dyan na nararanasan po natin sa Bicol? Simula po ko gabi, Director Tina, meron akong mga areas na medyo malalakas-lakas na yung pag-ulan, pero tumitigil pa. Sa ngayon po dito sa Legazpi, makulimlim lang ang panahon. At kami na nagsimula na rin po yung ating may mga areas na rin po na nagsimula na ng forced evacuation po. At kaugnay po niyan, yung nararamdaman po natin na mga pag-ulan at medyo masamang panahon, pagsisimula ng masamang panahon, tayo po ba ay nakapaghanda na ng maaga dyan po sa ating rehiyon? Opo, ma'am, simula po nung Thursday, nung command conference natin, Secretary, inaas na po ang coast loop curfew dito sa ating rehiyon, and naka-code red naman po ang RTRRC. So, kamusta po yung ating paghahanda mismo, yung mga healthcare workers po na makaka-standby o yung mag-involve sa tuloy-tuloy na rotasyon ng healthcare workers, mga doktor, mga nurses, kasi inaasahan po natin maaaring dumagsa ang mga pasyente bunsod po nitong ulan, lalo pa na coming from last year, di ba po tayo ay binahagaan sa Bicol. Correct. Bagyong Christine nga pala yun, no? Bagyong Christine. Opo. So, kamusta po yung paghahanda po ng ating mga healthcare workers para po sa expected na pasyente po natin ngayong araw?
May mga nakatalaga na po tayong mga assigned healthcare workers sa mga evacuation centers, ma'am. And yung hindi pa nagpapalitan, naka-standby po sila, ready for deployment. Yung mga nandito po sa ating CHP, ganun din po, naka-standby na din po para in case mag-full blast na po yung evacuation center. Pwede na po tayo. Simula po kahapon, nakapagbigay na rin po tayo ng mga logistics na kinakailangan ng mga munisipyo at mga po. So, pero na po magagamit agad-agad. So, ngayon po Sa mga nakikita local government po. nakikita namin ngayon, RD, yung iba't ibang stockpile po ng ating mga ospital at probably this was given also itong mga medicines, mga gamot po, mga jerrycans, lalagyan ng tubig. So, saan po natin ito dinistribute, RD? Yung iba po niyan, naka-preposition sa mga provincial DOH offices natin. Pero kahapon po, nagsimula na pong nag-distribute. So, nasa mga munisipyo at city na po sila. At karaniwan po ano pong mga karaniwang gamot yung ating inihanda? Kasi nasabi na 8 milyong halaga ng health commodities po ang inihanda para sa inyong rehiyon. So ano-ano po usually yung mga gamot na ibinibigay po natin sa local government at saka po sa iba't ibang mga ospital and evacuation centers po? Yung essentials po natin, yung Campolas, Thermoxazole, Amoxicillin, Methylamic acid, paracetamol, yung ganun po, plus mga anti-hypertension, kagaya po itong clonidine na nakaplas ngayon. At meron din po tayong mga dineploy na mga health workers po na bukod dun sa mga naka-standby sa mga evacuation centers. Umiikot din po ba sila sa mga kabahayan? Kasi yung iba naman, hindi kailangan mag-evacuate, pero ramdam din kasi nila yung epekto ng bagyo. So, ano po ang ating ginagawang efforts para po maabot din po natin yung mga komunidad? Yung sa mga hindi po lumilikas usually po, Director Dina, ito po ay tinitake care ng ating mga HRAs na nakadeploy doon sa kanilang barangay. So, yun po ang pumapasya together with the local government. Okay. Sige ba? Opo. Sige po. Yung ating mensahe na lamang po sa ating mga kababayan and probably yung assurance po mula sa ating mga kasamahan dyan sa DOH na tayo naman po ay nakabantay dyan sa Bicol dahil sa lawak po ditong bagyo na inaasahan, eh hindi lang po norte ang dapat na binabantayan hanggang dyan po sa inyong rehiyon ay tatamaan din po. Ang inyong mensahe na lamang po. Una po, makinig tayo sa mga authorities, sa mga kababayan sa Bicol. Huwag po magpaskas ang ulo. Makinig po tayo sa ating mga mayor, local na kailangan lumikas po tayo. Pangalawa, bukas naman po ang ating mga tanggapan ng DOH provincial offices at ating mga lokal na health offices kung sakaling merong mga ilangan ng tulong po. Kung sa ang mga lilikas naman po, assured na meron pong medical stations na magbabantay at sasabay sa inyo habang merong mga tao sa evacuation center. Ang ating mga DOH hospitals po ay nakaposto din at handa po silang tumanggap ng mga pasyente maaapektuhan at mangangailangan ng admission sa hospital kung kinakailangan po. Together with the provincial government po, ang kanilang mga ospital ay nakahanda na rin naman po at sinabayan po tayo sa ating go-to activation. Okay, maraming salamat po. Dr. Rosa Maria Remilio, ang ating OIC Director for mula DOH, Bicol, PhD. Mag-iingat po kayo, Doc, at kasama niyo po kami sa pagdarasal for everybody's safety. Ingat po. Maraming salamat po, Director Sina, at sa lahat po. Yan po ang hiling ng ating Regional Director mula Bicol PhD. So makakaasa po ang ating mga kababayan na yung sasakupin nitong bagyong Uwan ay patuloy pong babantayan at magre-responde ang inyong DOH Emergency Response Team. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, mga eksperto naman sa public health, mental health, nutrition at WASH, itiniploy na rin ng DOH. Nagpadala na ng mahigit 1,000
1,300 na Health Emergency Response Team o BERT. Ang Department of Health, katuwang ang lokal na pamahalaan sa mga rehiyong naapektuhan ng Bagyong Tino, partikular ang Visayas at Negros Island region. Kabilang sa mga nag-deploy ang mga karatig region gaya ng Mimaropa at Caraga. Binubuo ang BERT ng Squad Cluster Team o grupo ng mga ekspertong tutugon sa kalusugan ng mga nasalanta. Kabilang dito ang Medical and Public Health Team, Water, Sanitation and Hygiene o WASH Team, Nutrition Team at Mental Health and Psychosocial Support o MSS Team. Ang Medical and Public Health Team ang nagbibigay ng agarang serbisyong medikal at nagmomonitor sa mga sakit sa mga health facilities at evacuation center. Sila rin po ang naninigurong may sapat na gamot ang mga pasyente at may re-refer sila sa ospital sakaling kailanganin. Samantala ang WASH Team naman nakatutok sa pagsisigurong mas lamang handa para iwasan ang pagkalat ng sakit. Ang Nutrition Team naman ang nagsasagawa ng nutrition assessment at namamahagi ng supplemental feeding para sa kalusugan ng mga bata at kids. Habang ang MHPSS Team naman po ang nagbibigay ng counseling at psychosocial first aid para matulungan ang mga residenteng makabawi sa trauma ng kalamidad. Samantala, bukod sa mga nakapagpunan at naipamigay na health commodities, may 135 million pesos na halaga pa ng supply at kagamitan para sa pagtugon sa mga karagdagang pangangailangan kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Tino at ang kapapasok pa lamang na Bagyong Juan. Samantala, mga kababayan, mamaya po bubuksan po natin yung ating linya para po sa ating mga kababayan na gusto rin po dumulog ng kanilang mga health concerns. Lalo na yung mga nakikinig po sa atin sa mga evacuation centers dahil patuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan ng DOH Central Office para po makamusta ang kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon. Kaugnay niyan, ang DOH National Public Health Emergency Operation Center ay activated na. Activated na po ang National Public Health Emergency Department of Health na nakaayon sa Incident Command System at Emergency Operations Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa ilalim po nito, ang DOH Central Office ang magsisilbing pangunahing Emergency Operations Center para tiyaking iisa ang linya ng koordinasyon sa oras ng health-related emergencies alinsunod sa mandato ng NDRRMC. Sa tulong din ng DHEOC, mas paiigtingin ang mekanismo para sa pagresponde mula national hanggang local government units. Binubuo ng 5 sections ang DOH National DHEOC sa pangungunan ni Secretary Ted Herbosa bilang Responsible Officer at Assistant Secretary Noya Balboa ng Incident Manager para sa pangkalahatang operasyon. Tukoy na rin ang kampanya ng 5 sections sa ilalim ng National DHEOC mula sa paglalabas ng impormasyon na dapat malaman ng publiko, pagtitiyak ng kapakanan ng mga DHEOC staff, koordinasyon sa mga national government agencies, rehiyon, ospital, lokal na pamahalaan at international seats, sapat na logistics at kakailanganing budget para dito. Sinisiguro naman ng DOH na mas paiigtingin ito ang response sa mga health-related emergencies tulad ng bagyo, lalo pa ngayong activated na ang National Public Health Emergency Operations Center. At parte po niyan ay bubuksan nga po natin ang linya ng telepono mamaya po para sa ating mga kababayan para po ilahat din po nila ang kanilang mga pangangailangan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At pwede rin po ninyong ikwento, ano na po ba ang panahon dyan po sa inyo? Mamaya po may makakausap po tayo na emergency medicine specialist para po tayo ay magabayan. Ano ba ang gagawin ng mga team kapag po tayo ay isagsagan ng bagyo ay na-aksidente? Karaniwan po na binabantayan na aksidente ng Department of Health ay una, pagkasunod. Ano ang gagawin kapag may nakita po tayong nalunod sa baha? Ano po ang gagawin kapag may nakita
nakita po tayong nakuryente o kapag tayo po mismo ay nakuryente, ano ba ang first aid? Kapag po tayo ay nasa bilok na dulas at hindi makalakad, ano po ang first aid dyan? Ganon din po, kunwari, yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nagsisipag-likas, hindi po maiwasan na magkaroon ng sugat. Ano po ba ang kailangang gawin na first aid kapag tayo ay nahiwa o kaya po nagkaroon ng malalim na sugat sa kasagsagan ng bagyo? Marami din po tayong mga kababayan ang nagtatanong ano ang gagawin kapag matagal kang nababad sa baha at tayo ay nakararanas ng hypothermia o yung nababad sa baha tapos malakas yung hangin at habang nag-aantay ng rescue ay medyo nakababad po tayo dun sa malamig na kondisyon dulot ng malakas na hangin ng bagyo. Kapag ganun po ang ating sitwasyon, ano po ba ang pwede natin gawin habang nag-aantay ng rescue? And syempre, kabisado na po natin yung mga kailangang ilagay na items sa emergency go bag. Pero, kabisado din po ba natin yung iba't ibang mga klase ng gamot na kailangan na baon din po natin o yung emergency medicine kit. Mamaya po pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Pinasigla. Bubuksan na po natin ang ating Viber line. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa amin. Kung meron po kayong mga katanungan o nais na idulog, pwede po ninyong ipadala sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo social media account. Sa mga nanonood po sa Viber, sa YouTube at saka po sa Facebook Live, pwede po kayong mag-comment dyan at babasahin po natin mamaya. Kung may mga katanungan po kayo sa first aid ha, padala nyo na po. Pwede rin po sa DZMM Viber number 0919-278-3000. Ulitin ko po, 0919-278-3000. O pwede rin po kayong tumawag sa landline ng DZMM 924-4101, local 5671, 5672 at 5673. Huwag po kayong aalis ha, importante po yung ating pag-uusapan. Magbabalik po ang Pinasigla. Pinasigla sa DZMM. Pinasigla. Basta AM DZMM. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang isyuan, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kaya magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit na hangin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magpupulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente, at Dito po sa loob? street sign at pwede rin makasira sa mga palay at wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Ayon sa tala ng Department of Health, maraming